everyone! Welcome to another episode of Exia Properties House Tour. So for today's video, nandito tayo sa Town and Country Molino. And ang featured property natin, yung brand new ready for occupancy unit namin dito na duplex type siya. As you can see, dalawang unit, pero for the purpose of this video is ito munang Unit B yung ipapakita namin. But before we start, please click like, subscribe, and hit that notification bell for more updates. This is Abby Federico, your property host. Para sa duplex na ready for occupancy unit natin dito, yung lot area is 75 square meters and then yung total develop or floor area is 125 square meters. Dito sa area na to, ito yung ating car garage. So, provision or carport, provision ito for one car. Pero even though one car siya, so may space pa rin na matitira. Kaya in case na may motor ka, so may parking space ka pa para sa iyong motor. So, dito naman tayo. Ayan. And then dito sa area na to, kung mapapansin nyo, meron na tayo dito mga provisions para sa ating cable, para sa ating internet, and then telephone. So, ang gagawin nyo na lang is i-coordinate nyo na lang para sa inyong mga service provider. Bago tayo pumasok sa loob, so discuss ko lang or review ko lang sa inyo yung location nito property. So this is located dito sa Town and Country, which is napaka-accessible niya in case na pupunta kang Manila. Along Daang Hari, napaka-lapit lang nito. Kaya isa rin ito sa pinakamagandang location na hawak namin. So pagpasok natin, ito yung ating pinaka-main door. Sa main door natin is solid wood siya. And then ang maganda dito is ito siya. Naka-barn type tayo dito. Barn type door kung tawagin. And then, quick trivia, na alam nyo ba na may mga houses na talaga na tulad dito na nag-o-offer sila ng barn type door kasi mas nakaka-save siya ng space. Tulad nito, yan siya. Kumbaga nakakain niya lang talagang space is dito unlike yung regular na pinto na ginagamit natin. Yan, back to our house tour na. So, ito yung magiging pinaka-living or receiving area natin. For our living and receiving area, so may mga abang na tayo dito na outlets, and then yun nga para sa mga cables. And may abang na din ito in case na gusto nyo magpalagay ng split type air conditioner. After natin sa living area natin, dito naman tayo sa ating dining area. Yan siya. So, dito sa dining area natin, as you can see, meron tayo dito na wall mirror. Please take note na yung mga mirrors na ginagamit ng developer na to is mga copper type mirror siya. So, mas durable siya or mas matibay than the usual na mirror na ginagamit natin. And meron pa rin tayo ditong wall claddings kung tawagin. Yan siya. Ang maganda kasi sa bahay kapag meron kang mga ganitong mirror is mas mukhang malaki yung unit. And then punta naman tayo sa ating kitchen area. Ayan, ito yung ating kitchen area. For kitchen area, as you can see, meron tayo dito mga overhead cabinets and under counter. Ayan siya. Included na po siya sa package ni developer or sa price. And then may mga abang na rin tayo dito in case na gusto nyo magpalagay na para sa inyong gas range and then range hood. Yan, may mga abang na rin yan. Pati po yung ating mga outlets. After natin dito sa kitchen, puntahan naman natin yung ating service area. Ayan siya. Ito yung ating service area. Meron na rin tayo ditong sink and then may space dito. So, pwede mo na lang siyang lagyan ng cabinets. And then, dito yung ating space para sa ating laundry area. Meron na tayo dito mga outdoor outlets. Tulad nito, Panasonic yung brand niyan. Ayan siya. Kaya napakadali na in case na i-avail mo tong unit na to. So, mga gamit mo na lang talaga yung iyong dadalhin. So, balik naman tayo ulit sa loob ng unit.
ground floor natin, meron pa tayo dito na powder room. Ito yung ating powder room. Yan siya. So, lalagyan dito ng bidet, flush and toilet. And then, meron tayo dito na imported na freestanding sink. Ito kasing freestanding sink na to is isa to talaga sa signature na developer na to. And then, yung tiles naman itong ating powder room is almost 3/4, more than 3/4 pa nga. Yan siya. So, bago naman tayo mag-proceed sa ating second floor, so, review ko lang ano ba yung nandito sa ground floor. So, meron tayo ditong 1 carport, living, dining, kitchen area, and then service area. And then, ang kagandahan pa sa unit na to is meron pa tayo dito isang powder room. So, tara na second floor. So, dito sa second floor natin, meron tayong total of 3 bedrooms. Una kong ipapakita itong ating bedroom number 1. Yan siya. Ito yung ating bedroom number 1. Para sa reference nyo, ang pwedeng ilagay dito is mga single-size bed para at least may spaces ka pa either left or right side. And then kung makikita nyo, may mga outlets naman and then may mga abang naman tayo para sa ating mga cables. Plus, para sa ating mga common bedrooms, is may abang tayo dito or may provision na yung ating window type aircon. Yan siya. And dito naman sa kabilang side na to. Ayan. Ito yung ating cabinet or built-in cabinets. Kita nyo naman yan hanggang ceiling yan. Kaya marami ka talaga dito malalagay ng mga gamit. Next naman natin yung ating bedroom number 2. So, yan. Ito yung ating bedroom number 2. Sa bedroom number 2 naman natin is mas malawak naman yung size nito compared dun sa isa. Kasi dun sa naunang bedroom is medyo pahaba siya. So, ito medyo malawak. Kung lalagyan mo to ng double size bed is okay din naman. May space pa namang matitira. And hindi pa rin naman syempre mawawala yung ating built-in cabinets. Yan siya. Yung para sa built-in cabinets natin is laminated wood siya. So, yung ginamit naman ditong laminated wood is high quality siya. Yan siya. Hindi siya tulad ng ibang mga laminated woods na medyo parang magaan yung pagka-laminated wood. And then, next naman natin yung ating common toilet and bath. Naman yung ating common toilet and bath. Yan siya. Dito sa common toilet and bath natin, meron tayo dito na glass shower enclosure. Yan siya. Complete set of fixtures tayo. So, meron tayo ditong copper type mirror and then may lavatory, flush and toilet, and then lalagyan din siya ng bidet. And para sa last part ng ating house tour, is ito na yung ating master's bedroom. Yan. Yung master's bedroom natin, yan, ay kasya naman dito kahit hanggang queen size bed. Yan siya. Spacious pa rin naman yung unit na to or itong bedroom na to. Plus yun nga, same dun sa ating dalawang naunang bedrooms, may abang pa rin naman ito para sa aircon. Ayan siya, window type aircon pa rin. So may butas na yan. Lalagyan nyo na lang ng parang L-type ba yun? O kaya yung parang steel para maprotektahan yung aircon natin. Yung parang pinakabahay ng aircon. Ayan siya. So dito naman tayo. Ayan, hindi syempre mawawala yung ating built-in cabinets. And also, yung ating vanity area. Ayan siya. So, wala pang ilaw tong vanity area natin. Isa talaga to sa mga kasama or kasama sa package ng developer na to yung mga built-in cabinets, mga vanity area. And lastly, yung ating master's toilet and bath. Ayan. Sa master's toilet and bath natin is medyo mas malaki lang ng konti yung sink nito compared dun sa ating common toilet and bath. And then floor to ceiling tiles naman to. Yan. And please take note na may mga abang na ito tulad nun may mga outlets na in case na gusto nyo magpalagay ng water heater. Yan siya. And then
handheld shower tayo dito, rain shower, and then floor to ceiling tiles. So, that's the end of our house tour. Kaya kung naghahanap ka ng ready for occupancy unit dito sa Molino, Cavite, especially gusto mo lang yung malapit lang sa Daang Hari, yung madali ka lang kung from south ka, like Batangas, madali ka makakapunta, and from Manila, napaka-accessible lang din. Ilalagay namin yung details itong duplex na ready for occupancy unit sa description box and also ang aming contact numbers. Thank you for watching!